Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1136, ang iyong master. Ang mga espada ay maaaring magpalaki ng tao. Namangha si Lin Fang matapos marinig iyon. Parang ngayon lang siya nakarinig ng isang hindi kapani-paniwalang sikreto. Ang mga cultivator ng espada ay kailangang tumuon sa dalawang uri ng mga kasanayan sa paglilinang. Ang una ay ang pag-unawa sa mga abstruse na enerhiya sa kanilang sarili, ang pangalawang bahagi ay ang pag-unawa sa mga espada. Pagkatapos ay maaari silang magtaas ng mga espada, nabubuo sa kanila ng ilang hindi kapani-paniwalang lakas, at kapag ang kaluluwa ng isang cultivator ay sumanib sa espada, ang espada ay nagiging katulad ng isang tao at maaring magturo sa cultivator bilang kapalit. Ang mga pananaw ng mga tao sa paglilinang ay kadalasang limitado, kaya't ang kakayahang maunawaan ang lahat ng uri ng hindi kapani-paniwalang enerhiya ay hindi kapani-paniwala, kahit na hindi nagsasanay ng pagtatanim ng espada. Isip ni Lin Fang. Siyempre, hindi maisip ni Lin Fang kung ano ito. Napakaraming pagpipilian niya sa landas ng paglilinang. Ang pangalawang paraan ay parang naging espada. Isa rin itong pagkakataon sa pag-aaral ng mga abstruse energies. Ang landas ng paglilinang ay masalimuot at ito ay nagiging mas komplikado habang ikaw ay sumusulong. Bukod sa likas na kakayahan, ang isang cultivator ay kailangan ding umasa sa kanyang espiritu kung minsan. Ang mga nagmula sa mas mabuting pamilya ay may mas mabuting espiritu. Mahalaga rin ang personalidad ng isang cultivator. Habang lumalakas ang isang cultivator, mas kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Kung nakakuha ka ng isang malabo na kristal, ngunit hindi mo naiintindihan kung ano ito, kung gayon ito ay walang silbi sa iyo. Ang pag-unawa sa mga abstruse energies ay hindi gaanong simple. Kaya't ang pag-aaral ng ilang uri ng abstruse energies ay mas mahirap. Ang mga umaasa sa kanilang sarili, nag-aaral ng mabuti at nakakaunawa sa mga bagay ay talagang likas na matalino. Paano ang tungkol sa mga espiritu? Tanong ni Lin Fang. Namana mo ang iyong espiritu sa pagsilang at ito ay may epekto sa iyong paglilinang. Kung mayroon kang silver spirit, makakagalaw ka ng mas mabilis at binibigyang daan ka nitong mas maunawaan ang wind intent, pagkatapos ay wind abstruse energy. Kung mayroon kang shadow spirit, mas mauunawaan mo ang shadow abstruse energy. Ang espiritu mismo ay isa ring makapangyarihang kasangkapan. Makakatulong pa ito sa iyo na maunawaan ang ilang uri ng abstruse energies. Ang ilang makapangyarihang espiritu ay maaaring magbigay sa iyo ng isang espesyal na katawan. Matiig ang paliwanag ng matanda. Munting kaibigan, gusto mo bang matutong magtaas ng mga espada? Nakangiting tanong ng matanda. Si Lin Fang ay hindi makapaniwala. Itaas ang mga espada. Nagtuturo sa isang espada kung paano gumamit ng mga abstruse na enerhiya at pagkatapos ay gamitin ang mga ito para sa kanyang sarili. Siyempre, iyon ay lubhang kapaki-pakinabang. Kung willing kang turuan ako, siyempre willing ako na matuto. Magalang na sagot ni Lin Fang. Sige, relax, magpapadala ako ng teknik sa iyo. Sabi ng matanda. Tumanggo si Lin Fang. Binuksan ng matanda ang kanyang ikatlong mata at lumitaw ang isang liwanag. Lumipat ito patungo sa ikatlong mata ni Lin Fang. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at walang sinabi. Dahan-dahan niyang siniyasat ang ipinadala sa kanya ng matanda. Makalipas ang ilang segundo, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nakaawa ang bibig niya. Tumiti siya sa matanda, walang imak. Gusto mo pa bang mag-aral? Nakangiting tanong ng matanda pero hindi naman nakangiti. Si Lin Fang ay nakatingin pabalik sa matanda. Tumiti siya ng pilit at tumanggo ng mariin. Of course. Ginagamit mo ang iyong kaluluwa para magtaas ng espada. Kung gusto mong matutunan ng iyong espada kung paano gumamit ng lightning abstruse energies, dapat mong ihanda ito para doon. Kailangan mong hampasin ang kaluluwa ng espada, gamit ang iyong sariling kaluluwa, 5 beses na may kulog upang maunawaan ang kulog na abstruse na enerhiya. Siyempre, sa panahon ng proseso, ang espada ay maglalabas ng sword abstruse energies. Napakasakit ng proseso, sa tingin mo kaya mo bang tiisin ang sakit? Kung gusto mong turuan ang iyong espada kung paano gumamit ng fire abstruse energies, aatakehin ka ng apoy. Iyon ay susunugan ng iyong kaluluwa, at pagkatapos ay ang iyong espada ay malalaman kung paano gumamit ng apoy na abstruse energies. I'm sure naiisip mo kung gaano kasakit. Sa tuwing tinuturuan mo ang iyong espada kung paano gumamit ng bagong abstruse energy, kailangan mo munang tiisin ang sakit. Noon, si Emperor Wu Tianjian ay gumugol ng 10 taon sa pagtataas ng mga espada habang naglalakbay sa buong kontinente. Hinanap niya ang pinakamahusay na apoy, ang pinakamahusay na mga kulog, naramdaman niya ang pinakamahusay na enerhiya. Iyon ay kung paano siya naging isang emperador sa pamamagitan ng maraming pagdurusa. Kaya mo bang tiisin ang labis na paghihirap? Tanong ng matanda kay Lin Fang. Ang puso ni Lin Fang ay biglang napuno ng hindi matitinag na kalooban habang siya ay tumanggo. Dapat kang gumawa ng mahusay na pagsisikap sa landas ng paglilinang, dapat mong salungatin ang mga batas ng sansinukob. Walang madaling paraan sa landas na ito. Upang lumikha ng pinakamahusay na abstruse energies, kailangan mong bayaran ang presyo. At saka, binigyan mo ako ng pagkakataong maging mas malakas, kaya papahalagahan ko ang pagkakataong iyon. Sabi ni Lin Fang na tumayo. Yumuko siya sa harap ng matanda. Mayroon na siyang sword racing technique. Kailangan niyang suwian ang mga batas ng sansinukob upang may sagawa ito. Kakailanganin siyang tamaan ng kidlat, upang direktang masunog ng apoy.
Tumiti ang matanda, umiling at bamantong hininga, kawawang mga tao ni Janj. Nag-iwan si Emperor Wu Tianjian ng napakaraming hindi kapani-paniwalang spell at teknik para sa kanila at walang nagsasanay nito. Gusto lang nilang makuha ang kanyang espada. Nanatiling tahimik si Lin Fang. May kasabihan, ang kayamanan ay hindi nabubuhay sa 3 henerasyon. Ito ay isang pilosopikal na teorya na hindi nagpapahiwatig na ang mga inapo ng mayayamang tao ay walang kakayahan, ito ay dahil sila ay masyadong umaasa sa kanilang mga pamilya. Si Janj ay walang pagbubukod. Si Emperor Wu Tianjian ang kanilang ninuno, kaya ipinagmamalaki nila. Ang emperador ay nag-iwan ng napakaraming bagay para sa kanila at sa huli, napabayan nila ang mga pangunahing kaalaman at nag-concentrate sa mga materyales. Guro, bakit hindi mo ituro ang lahat ng bagay na iyon sa mga tao ng Janj? Tanong ni Lin Fang. Kung nagpakita sila ng interes, gagawin ko. Handa akong turuan ang sinuman kung gusto nila ito. Ngunit hindi sila kailanman nagpakita ng anumang interes. Tsaka para sa kanila, isa lang akong may sakit na matanda na ang trabaho ay maglinis, yun lang. Sabi ng matanda na napabuntong hininga at umiling. Guro, mayroon lang ba itong kaluluwang espada? Tanong ni Lin Fang. Ayon sa mga alaalang natanggap niya, ang kaluluwa ng espada ay nilikha gamit ang kaluluwa ng emperador dahil gusto niya itong itaas, ngayon ay lumaki na ang espada. Si Lin Fang ay nag-iisip kung ang isang espada ay nangangailangan ng maraming kaluluwa upang magkaroon ng ilang mapanlinlang na enerhiya. Ang kaluluwa ng espadang iyon ay tila napakasimple. Tumiti ang matanda at umiling. Napansin mo rin. Wala ng kaluluwa ang batang iyon ngayon, lumaki na siya at nagbago na. Ngayon isa na siyang matalinong espiritu. Ano ba talaga siya? Espiritu ng espada. Mataimtim na sabi ng matanda. May espiritu siya, buhay, bata pa siya para sa espiritu, kaya immature pa siya. Isang tibak na may espiritu, parang hayop. Gusto mo bang manatili siya sa iyo? Nakangiting tanong ng matanda. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang sasabihin. Napakamot siya ng ulo at sinabi. Natural, little boy. Tumingin ng matandang lalaki kay Lin Fang at ngumiti ng pilit, napakamot ng ulo. Kahit bata pa siya, ang pagsasanib ng maraming kaluluwa ang nagluwal sa kanyang espiritu. Pareho siyang agresibo at makulit, hindi ka makikinig. Kung makokontrol mo siya, magiging maganda iyon para sa iyong paglilinang, ngunit sa ngayon ay wala siyang silbi sa iyo. Kaya ko lang siyang itago, hindi ko naman kailangan gamitin. Mapoprotektahan niya ako kung magiging masama ang lahat. Protektahan ka, napakamot ng ulo ang matanda at tumingin kay Lin Fang na nakangiti. Sige, sabi mo magagamit mo siya para protektahan ang iyong buhay. Sasabihin ko sa kanya na makinig sa iyo ng 3 beses sa pagprotekta sa iyong buhay. Pagkatapos, ibabalik ko siya sa libingan na ito. Kumikislap ang mga mata ni Lin Fang. Marami siyang iniisip. Ang espadang iyon ay may matalinong espiritu at kayang kontrolin ng mga abstruse na enerhiya, kahit na hindi niya ito gamitin, maaari pa rin niyang subukang makipagkaibigan dito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1137, Pagluhod. Siyempre, ang kakayahang subukang gamitin ito ng 3 beses ay sapat na. Kahit na pagbabantaan siya ng mga Zone Cultivator, magagawa niyang apihin sila gamit ang espadang iyon. Sasabihin mo ba talaga na makinig siya sa akin ng 3 beses? Sabi ni Lin Fang sa mahinang boses. Kung hindi nakinig ang espada, mapapahamak siya. Huwag kang mag-alala, kilala ko siya sa loob ng 100 taon, kaya nakikinig siya sa akin. Sabi ng matanda na tumango at nakangiti. Pagkatapos, sinabi niya sa espada. Bata, naintindihan mo ang sinabi ko. Sumunod ka sa kanya at makinig sa kanya ng 3 beses, pagkatapos nito ay babalik ka sa libingan. Ang espada ay patuloy na nanginginig habang ito ay nakaturo kay Lin Fang. Nakaramdam ng kakaiba si Lin Fang. Parang tao talaga ang espada. Humayo ka, pagkatapos ng 3 beses, bumalik ka sa libingan. Ulit ng matanda. Nagsimula itong lumipad sa paligid at naging nakasisilaw, biglang, inatake nito ang dingding at nabasag ang kisame ng libingan habang ito ay umaakyat sa langit. Biz. Pagkatapos ay itinuro nito si Lin Fang, nahulog mula sa langit at tumagos sa kanyang katawan. Katsa. Naikuyom ni Lin Fang ang kanyang mga kamao. Basang-basa siya sa malamig na pawis. Fo. Huminga siya ng malalim. Buti na lang, wala itong ginagawa. Kung gusto ng espada, maaari nitong gawing alipin si Lin Fang, kaya kinabahan si Lin Fang. Siyempre, alam din niyang hindi siya sasaktan ng matanda, hindi na niya kailangan. Sa labas ng libingan, maraming malalakas na cultivator ang naglalabas ng malakas na chi. Nang tumagos ang espada sa kisame ng libingan at tumagos dito, naramdaman nila na ang mga lakas ay maaari pa nga silang saktan. Nasa katawan ba ni Lin Fang ang espada ngayon? Sa sandaling iyon, seryosong tumingin sa puntod ang isang matandang lalaki at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi. Naging tao ang espada. Tayo ay babangon muli. Umaasa siyang magiging maluwalhati si Janj tulad ng dati. Hindi niya alam na ang matanda sa loob ng libingan ay patuloy na iniinsulto at sinasabing hindi nila naiintindihan ang mga espada. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinabi ng matandang lalaki sa libingan na tumahimik si Lin Fang.
Nagpakawala siya ng mga enerhiya at inayos ang kisame, hindi niya maaaring hayaan ng mga taong iyon na ilabas ang kanilang makajos na kamalayan at siyasatin ang libingan. Tumiti siya kay Lin Feng at sinabi, "Little brat, manatili ka rito at mag-aral ng mga espada. Napakaraming tao sa labas na umaasa na kinuha ka ng espada." "Sige." Sabi ni Lin Feng na nakangiti at tumatango. Inilabas niya ang kanyang Tianji sword. Ito ay regalo mula kay Tianji, ang simbolo ng Tianji at ito ay isang banal na sandata. Gusto ni Lin Feng na itaas ang espadang iyon sa hinaharap. "Guro, sa hinaharap, gusto kong itaas ang espadang ito. Pagkatapos magkaroon ng condensed soul sa loob, magagawa ko bang baguhin ito at ay level up?" Tanong ni Lin Feng. Noong araw, ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay hindi gaanong malakas kaysa sa espadang iyon. Ang iyong espada ay patuloy na magiging mas malakas pagkatapos mong i-condense ang mga kaluluwa dito. Kung sa tingin mo ay hindi ito makapangyarihan, maaari mo ring baguhin ang ilang bahagi upang baguhin ito at iba pa, kaya huwag mag-alala. Maraming salamat sa iyong mga turo. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Pinahal niya ang kanyang Tianji sword dahil ibinigay ito sa kanya ni Tianchi bilang simbolo, hinding-hindi niya makakalimutan si Tianchi. Itataas niya ang espada ng may pagmamahal. Itinaas niya ang kanyang Tianji sword at pinutol ang kanyang daliri, pagkatapos ay tumulo ang dugo. Pinutol niya lahat ng daliri niya at mas lalong tumulo ang dugo. Kasabay nito, pinakawalan ni Lin Feng ang kanyang mga kaluluwa at pumasok sila sa Tianji sword. Upang magtaas ng espada, kailangan niya itong bigyan ng kaluluwa. Kailangan niya ang kanyang kaluluwa upang sumanib sa espada. Kailangan niyang ganap na maging isa sa kanyang espada, at pagkatapos ay magsisimula itong mabuhay sa isang punto. Inilagay ni Lin Feng ang kanyang mga daliri sa mga marka sa Tianji sword. Maraming sirang kaluluwa ang lumitaw at tumagos sa espada. Parang may mga tumitibok na puso sa dumudugo niyang mga daliri. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang Tianji sword at naglalabas ng mga hagong na tunog. Ang kaluluwa ni Lin Feng ay nasa loob ng espada at pinagsama-sama ito. Umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at binitawan ang Tianji sword. Gayunpaman, ang espada ay nanatili sa hangin. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pakiramdam. Ang kanyang espada at siya ay nagiging isa. Ginagamit niya ang espada para maramdaman ang enerhiya ng lupa at langit din. Ibang-iba, para siyang umiral sa kanyang espada. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw. Nagpatuloy siya sa pagguhit ng mga bagay habang naglalabas siya ng mga enerhiya sa espada. Para bang natatag ang mga koneksyon sa pagitan ng kanyang milyon-milyong nasirang kaluluwa at ng kanyang espada. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Gumalaw ang kanyang espada sa hindi kapani-paniwalang bilis at bumagsak sa lupa, lumitaw ang isang napakalaking bitek. Yan ang teknik. Nagsilang ka ng isang espada gamit ang iyong kaluluwa at maaari itong kumilos ng mag-isa. Noong nakaraan, kailangan kong kontrolin ang espada sa isang ordinaryong paraan, ngunit ngayon ay automatikong mapoprotektahan ako ng espada. Isip ni Lin Feng. Nag-ensayo si Lin Feng sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, nanatili siya sa loob ng isa pang 3 araw. Hindi alam ng mga taong nakaupo sa labas kung ano ang nangyayari. Sa ika-6 na araw, naghihintay pa rin doon ang malalakas na cultivator mula sa Janj. Naghihintay sila, mahinahon. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, baka magambala sila sa proseso. Sinusubukan nilang maramdaman ang sword chi na nagmumula sa loob ng libingan, ngunit hindi nila ginawa dahil ayaw nilang masaktan ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Boom boom boom. Maririnig ang banayad ngunit malinaw na mga tunog. Nagsimulang kumislap ang mga mata ng mga tao mula sa Janj. Sa wakas, bumukas na rin ang pinto. Kumikislap ang mga mata ng matatanda at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Sa wakas, nagtrabaho ba ito o hindi? Naging tao ba ang espada? May lumabas at ang silhouette na iyon ay napapaligiran ng isang hindi kapani-paniwalang sword chi. Ang taong iyon ay nakasisilaw, parang espada. Ang taybak ng ninuno. Sigaw ng isang tao. Nakakagulat na may lumuhad. Kahit na ang chi na iyon ay hindi makapangyarihan, ito ay ang chi ng kanilang ninuno. Itap, ang binatang iyon ay parang espada ng kanilang ninuno. Ang kanyang mahabang perya ay mukhang matalim na parang mga espada. Ang pakiramdam na ang chi ng kanilang ninuno ay hindi kapani-paniwala para sa kanila, ang kanilang mga puso ay tumibok ng husto. Tapikin, tapikin, tapikin. Ang bawat hakbang niya ay lalong nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Lumuhad. Sigaw ng may galit at biglang. Napakabilis, lahat ng malalakas na cultivator mula sa Janj lumuhad sa magalang na paraan. Si Jian Wu Bei ang tanging binata na hindi. Pero sa huli, lumuhad din siya. Hindi iyon si Lin Feng, iyon ang espada ng ninuno. Ikaw ay isang grupo ng mga morons. Anong kahihiyan? Mula ngayon, ako si Lin Feng at si Lin Feng ay ako. Hindi na ako espada. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Lin Feng sa sobrang agresibong boses, pinakawalan si Chi para mas maramdaman nila ang kanyang lakas at maging ganap na kumbinsido. Wala na silang pag-aalinlangan dahil sinuri nila ang libingan ng may makajos na kamalayan at napagtanto nilang nawala na talaga ang espada. Kaya tiyak na nasa katawan ito ni Lin Feng. Nakakaintindi kami. Sabi ng lahat sa napakagalang na paraan. Iyon ang espada ng kanilang ninuno, 5,000 taon na itong nagsisikap na mabuhay muli. Lahat, halika.
Malamig na sabi ni Lin Feng habang sumusulyap siya sa kalangitan. Walang tumutol. Ang lahat ng nagsasaka ng espada sa langit ay mukhang mga shooting star o mga shooting sword. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1138, pag-uusap sa walang kabuluhan. Sinulyapan ni Jian Wubei ang libingan sa huling pagkakataon. Napatingin siya sa matanda na nagwawalis. Siguro sa matanda, wala itong partikular na ibig sabihin. Sinundan din ni Jian Wubei ang iba. Nagulat siya at nalungkot at the same time. Ang tanging pag-asa para sa mga tao ng Janj ay isang taybak na nakakahiyang aminin, sa halip. Kahit na espada ng ninuno, isa lang itong edad. Naisip ba ng mga tao ng Janj na walang makakagawa kay Janj bumangon ulit? Nang makaalis na ang lahat, ang matanda ay nagpatuloy sa pagwawalis ng dahan-dahan. Pagkatapos noon, muli siyang pumasok sa libingan at isinara ang pinto. Nang nasa loob na siya ng libingan, nag-iisa na naman siya. Nagwalis pa siya ng kaunti sa lupa at saka umupo. Tumingin siya sa walang laman na hangin at sinabi, "Wala nang natira, pwede ka nang lumabas." "Bakit kailangan ko pa?" sabi ng isang boses. Hindi naman mukhang nagulat ang matanda, kilala niya ang taong iyon. "Bakit mo siya tinulungan? Paano mo siya nakilala?" tanong ng matanda. Hindi naman importante. Hanggat gumagana ang mga bagay, iyon ang pangunahing layunin. Ngayon, binigyan mo siya ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Marahil ang espada ay magbabalik ng isang hindi ka panipaniwalang cultivator sa susunod na pagbabalik nito. Buti na lang natulungan mo siya. Tsaka baka may napansin ka para bitawan siya gamit ang espada. Iyon ay isang sugal. Sabi ng boses na yon. Mahirap pa ring malaman kung saan ito nanggaling. Hindi ako nagsusugal. Tsaka wala naman masyadong magagawa ang espada dito. At ang batang iyon ay nagbigay sa akin ng magandang impresyon. At saka, maaaring mangyari din ang magagandang bagay kay Janj. Mas mabuti na siguro sa ganitong paraan. Hindi ko gustong masaktan ng mga tao ni Janj ang isang tulad mo. Sabi ng matanda. Nakaupo pa rin siya at normal na nakikipag-chat. Hindi niya alam kung sino ang kachat niya. Alis na ako. Nawala ang chi at naging normal muli ang libingan. Alam ng matanda na nakaalis na ang tao. Dahan-dahan siyang tumayo ulit, nakayuko siya at mukhang may sakit. Binawi niya ang kanyang walis at ipinagpatuloy ang pagwawalis sa libingan, nililinas ang lahat ng lumang espadang iyon. Bumalik sa Sword City, kung saan nag-away sina Lin Feng at Zhu Biao ilang araw bago, marami pa rin ang mga tao, kabilang ang napakalakas na cultivator. Ang bayan ay naliligo sa nakakasilaw na mga ilaw, gayunpaman, ito ay dahil sa buwan. Ang buwan ay hindi kasing silaw gaya noong naglaban sina Lin Feng at Baguio, ngunit ito ay ibang uri ng ningning. Ito ay nakasisilaw, ilang malalakas na cultivator ang sinusubukang itago ito, ngunit hindi nila magawang itago ang mga ilaw na iyon ng lubusan. Iyon ay mga celestial lights at ilang araw na itong ganyan. Isang banal, celestial na batang babae ang lumilikha ng mga ilaw na iyon. Nakasuot siya ng puting damit at may balat na puti ng nyebe. Hindi pa umaalis ang mga tao mula sa Celestial Land of Alchemists dahil sa kanya. Tinawag siyang Celestial Girl, ngunit ngayon ay hindi na siya mukhang celestial at kasing banal ng dati. Ang mga natural na table task ay mataas na kalidad na mga banal na table task, ngunit hindi rin sila maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na epekto. Bulong ni Zhu Biao. Ang mga banal na celestial lights ay nagpapaliwanag pa rin sa lungsod, ngunit ilang araw na ang nakalipas mula nang uminom siya ng nature pill. Ang nature pill ay nag-activate ng isang espesyal na lakas na nananatili sa loob ng kanyang katawan at nakatulong sa kanya na maging mas malakas. Sabi ng isang matandang katabi niya. Tumanggo si Zhu Biao, ganoon din ang iniisip niya. Ang espesyal na lakas na iyon ay napakalakas. Bulong ni Zhu Biao. Magkaiba ang hayop at tao. Ang mga tao ay umuunlad ng hakbang-hakbang at sila ay nagiging mas malakas na unti-unting umaasa sa kanilang mga likas na kakayahan. Kailangan nilang maunawaan ang paglilinang. Para sa mga hayop, iba ito, sila ay nagiging mas malakas habang sila ay lumalaki. Para sa ilang mga hayop, ito ay mas nakakatakot dahil maaari silang magmana ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa pagsilang. Iyan ang mga hari ng gubat kung sabihin. Sabi ng matanda mula sa Celestial Land of Alchemists. Medyo excited siya. Si Zhu Linglong ay isang Snow Celestial being mula sa Snow Clan, maaring siya ang reyna ng Snow Clan. Gayunpaman, sa lalawigan ng Bahwang, walang mga bakas ng Snow Clan. Nakawan mo siya. Matako na sabi ng isang binata mula sa Celestial Land of Alchemists. Napakagandang babae, kahit na siya ay isang ordinaryong hayop, siya ay napukaw. Hindi lang kami ang gustong magnakaw sa kanya sa tingin ko. Sa isang lugar sa di kalayuan, maraming malalakas na cultivator ang lumitaw na nakakilala kay Zhu Linglong. Ang Sword City at Fortune City ay hindi masyadong malayo sa isa't isa, kaya maraming malalakas na cultivator sa rehiyon. Kung di siya pinoprotektahan ng malalakas na cultivator mula sa Tiantai, maraming tao na sana ang sumubok na agawin siya. Ang kanyang chi ay unti-unting nagiging mapatla. Mabagal na lumipas ang oras. Ngunit pagkatapos ay lumapit ang mga taong iyon, nagtatago sa dilim. May gustong umatake. Naisip ng karamihan. Mukhang matagal na nilang pinapano ito. Walang magawa ang mga cultivator sa antas ng Tian. Maaaring sirain ng malalakas na cultivator mula sa Tiantai ang sinumang level cultivator ng Tian sa isang kisap mata. Biz.
Maraming siluwet ang lumitaw sa langit, napakarami kaya hindi na makita ng mga tao ang langit. Boom! Nanginginig ang kapaligiran ng lumitaw ang isang dambuhalang kamay. Sa wakas, nagsimula ng mag-away ang ilang tao. Mukhang kakailanganin na naman ng tulong ko, sabi ni Sado. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at lumitaw ang isang napakalaking gintong Buddha. Sinabi niya sa isang solemna at magalang na paraan. Ang Buddha ay nasa pinagmulan ng paglikha. Sa isang iglap, sinalakay ng abstruse energies ang lugar. Tabyusan ang mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aalay at pagbigkas ng mga panalangin, palayain ang mga kaluluwa sa pagdurusa. Mamatay, sabi ni Sado na nagpakawala ng mas maraming gintong abstruse energies. Ang kanyang mga ilaw ay naging isang napakalaking talam. Agad na pinalibutan ng mga gintong ilaw ang lahat ng mababang antas na zone cultivator. Boom boom boom. Ang mga tao sa lahat ng dako ay nagsimulang makipaglauli. Kasabay nito, sa di kalayuan, lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw ng espada. Sa pagkakataong ito ay dala na nila ang espada ng kanilang ninuno, kaya pakiramdam nila sila ang pinakamalakas na cultivator sa rehiyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1139, lahat ay dapat mamatay. Napakadalisay at banal, mga liwanag na celestial. Hindi ko maisip kung sino siya. Sabi ng isang tao na para bang binabalaan niya ang lahat. Mas maraming tao ang umaatake. Hindi na nila kailangan pang sabihin sa kanila kung sino ang babae, nahulaan na nila. Siyempre, umatake sila dahil wala ang animal clan na iyon sa Bahuang province, kung hindi, hindi sila makakasakit ng imperial na pamilya. Ayon sa mga alamat, ang mga hindi kapanipaniwalang pamilya ng hayop na tulad ng monarch ay may mga sinaunang lihim at kung nagawa nilang makuha ang mga sinaunang lihim na iyon, sila ay magiging malakas. Kunin mo siya, sabi ng isang tao sa karamihan. Nababaliw na ang mga tao. Ang mga taong hindi gumagalang sa kanilang malalakas na cultivator ay napakarami. Ang daming tanga. Kung may lalapit, sisirain ko sila. Galit na sabi ni Kyongchi. Sa kanyang kagandahan at katayuan sa lipunan, hindi nakapagtataka kung gaano siya nakatawag ng atensyon ng maraming tao. Slash, slash, slash. Tila mga espadang sumisipol sa hangin. Ang mga Tian-level cultivator na hindi sumasali at nakatingin lang sa malayo ay nasa A. Ang lakas ng espada ay umaagos hanggang sa himpapawid at gumugulong sa mga alon. Maraming mga taong nakikipaglaban, bumagal nang makita nila ang lahat ng lakas ng espada. Maraming malalakas na cultivator ang nagtaas ng ulo at nakatingin sa malayo. Nagulat sila nang makita nila ang pinuno ng grupong iyon ng mga sword cultivator. Lin Feng. Si Lin Feng ay bumalik, at siya ay buhay. Higit pa rito, sa likod niya ay may napakalakas na sword cultivator. Ang ilan sa kanila ay napakalakas, ang kanilang mga enerhiya ay maaaring masuffocate ang buong pulutong. Mga tao ni Janj. Nagulat ang karamihan. Ang mga taong iyon ay dapat na mula sa Janj. Bukod kay Janj, wala nang ibang grupo ng mga sword cultivator na ganoon kalakas. Gayunpaman, bakit nila sinusundan si Lin Feng? Tsaka, ang mga mahiwagang tao ba na nakahuli kay Lin Feng noong nakaraan ay mula rin sa Janj? Sa sandaling iyon, maraming tao ang nalilito. Ano ang nangyari pagkatapos ng pagkidnap kay Lin Feng? Ibang-iba ang hitsura ni Lin Feng mula sa huling pagkakataon na nakita nila siya, sa pagkakataong ito ay mukhang matalas na siya na parang espada. Hindi sila mukhang grupo ng mga tao, para silang grupo ng mga espada. Tiningnan ni Lin Feng ang lahat ng taong iyon sa kadiliman. Parang natakot yung kanina pang nagsalita. Patayin siya. Malamig na sabi ni Lin Feng. Ang malalakas na cultivator na iyon ay naglabas ng mga sword energies na kasing kislap ng mga kulog at sinimulang patayin ang mga taong pumunta para kay Mengche. Biglang tumalsik ang dugo kung saan-saan. Karamihan sa mga tao ay hindi nagkaroon ng panahon upang mapagtanto kung ano ang nangyayari bago sila namatay. Isang malakas na layer ng Zunchi ang napatay ng sword energies sa isang iglap, hindi man lang siya makasigaw. Isa itong cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi, na nagpapatunay kung gaano kalakas at kabilis ang mga bagong dating. Paano siya nag-uutos sa malalakas na cultivator mula sa Janj? Kung makikinig sila kay Lin Feng, malamang nautusan niya silang sirain ang lahat. Nagulat din ang mga tao ni Tiantai. Marami sa kanila ang nagsimulang tumawa, gayunpaman, isang hindi kapanipaniwalang tao, nagawa niyang magdala ng napakaraming malalakas na cultivator upang tulungan sila. Iminulat ni Mengqing ang kanyang mga mata nang may maramdaman siyang kung ano. Ang kanyang mga mata ay mas nakakasilaw pa sa mga bituin. Tumawa siya sa matamis at nagliliwanag na paraan nang makita niya si Lin Feng. Tigtas siya, kaya masaya siya. Nakita rin ni Zubi Yao si Lin Feng. Siya ay natalo laban sa kanya sa parehong antas noong daan. Ngayon ay nagbalik siya ng isang grupo ng mga hindi kapanipaniwalang malalakas na cultivator. Siya ay mabilis na umakyat sa hierarchy sa mundo ng paglilinang. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga taong nakaitim na damit. Ibinunyag ng kanyang mga mata ang lahat. Kung sino man ang humipo kay Mengqing, papatayin niya silang lahat. Patayin ang lahat, huwag hayaang mabuhay ang isa, malamig na sabi ni Lin Feng. Ang malalakas na cultivator mula sa Janj ay nag-aalangan, patayin ang lahat. Cultivator mula sa Janj at lahat sila ay medyo matanda na. Nagawa nilang patayin ang lahat, ngunit ano ang mangyayari kung gagawin nila iyon?
Lahat ng mga taong iyon ay may sosyal na background, hindi ba't magagalit ang kanilang mga grupo, sekta, angkan at iba pa. Hindi ba ito magbubunsod ng isang malaking digmaan laban kay Janj? Sa sandaling iyon, may gustong sabihin ng isang matandang lalaki mula sa Janj, ngunit hindi niya alam kung paano tatawagan si Lin Fang. Iyon ang makadiyos na sandata ng kanyang ninuno na naging tao, siya lamang ang kanilang pag-asa. Young Master. Sabi ng matanda. Sa wakas ay natagpuan niya ang mga salita. Dahan-daang lumingon si Lin Fang at tumingin sa matandang lalaki, kumikislap ang mga ilaw ng espada sa kanyang mga mata. Patayin. Napaawang ang bibig ng matanda, na kontrol ng espada si Lin Fang. It was unruly, aggressive, brutal. Wala silang ibang opsyon kundi sumunod. Lumitaw ang matatalim na liwanag sa kanyang mga mata nang sabihin niya, sumunod ka, iniutos tayo ng ating Panginoon. Patayin ang lahat. Boom. Bumaka sa rehiyon ang mga enerhiya ng espada. Hindi kinaya ng mga tao ang nakakasilaw na sword lights na iyon. Slash, slash. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at ilang zone cultivator ang agad na namatay. Maraming tao ang nagsimulang manginig, ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok. Ang malalakas na cultivator sa Janj ay tinatawag si Lin Fang na Young Master at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngayon gusto niyang mamatay ang lahat. Ang ikawalong layer ng Zunchi, at ang tatlong cultivator ng ikapitong layer ng Zunchi. Nararamdaman ng lahat ang kapangyarihan ng malalakas na cultivator na iyon. Iyan ang mga tunay na bayani ng Janj, ang pinakamalakas na cultivator na mayroon ng Janj. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na iyon, patuloy na umaagos ang dugo. Nagsimulang tumakas ang ilan sa malalakas na cultivator. Hindi nila akalain na babalik si Lin Fang na may kasamang malalakas na cultivator at papatayin silang lahat ng walang awa. Paano at bakit? Bakit tinawag ng malalakas na cultivator ng Janj si Lin Fang na Young Master? Huwag mong pabayaan ang sinuman sa kanila, lahat ay kailangang mamatay. Malamig na sabi ni Lin Fang. Nagsimulang magpanik ang mga tao, natakot sila hanggang sa mamatay. Parang ang espada ay naimpluwensyahan ng katawan na kontrolado nito. Naisip ng malalakas na cultivator mula sa Janj. Iyon lang ang paliwanag. Ngayong kontrolado na ng espada si Lin Fang, naimpluwensyahan din ito ng personalidad ni Lin Fang. Nang maisip iyon ng malalakas na cultivator, lalo silang nag-init ng dugo, para silang mga bayani. Hindi nila hahayaan ang sinuman ngayon. Wala nang gustong lumaban sa kanila. Sino ang maglalakas loob na hamanin si Lin Fang pagkatapos ng labanang iyon? Si Lin Fang ay nakatayo sa hangin, nakatingin sa mga kalaban sa malamig na paraan. Gusto siyang patayin ng mga taong iyon at gusto nilang kidnapin si Meng Qing, ngunit mamamatay silang lahat. Kailangan din niyang kontrolin ng malalakas na cultivator mula sa Janj na may kapangyarihan at autoridad, siya si Lin Fang. Ang makadiyos na sandata na nagtataglay ng katawan ng tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1140, kamanghamanghang labanan. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at umaagos ang mga ilog ng dugo. Ang chi ni Meng Qing ay nagiging mas mapatla habang ang mga epekto ng tableta ay malapit nang mawala. Ilang araw na ang nakalipas, gusto nilang lahat na tugisin si Lin Fang at nakawin ang kanyang mga kayamanan. Ngayon, ang mga taong iyon ay naging biktima ni Lin Fang. Mayroong hindi mabilang na mga bangkay ng mga cultivator sa antas ng zone na nakahinlay sa lupa. Bakit? Bakit tinatawag ng malalakas na cultivator ng Janj si Lin Fang na Young Master? Naisip ng maraming tao. Hindi nila naintindihan. Hindi nila alam na inakala ng malalakas na cultivator na iyon na si Lin Fang ang espada ng kanilang emperador. Mahuhulaan lang nila na ang mga taong dumukot kay Lin Fang noong nakaraan ay mga taga-Janj, ngunit pagkatapos noon, ano ang eksaktong nangyari? Sa sandaling iyon, lumingon si Lin Fang at tumingin sa mga tao sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila matatalas na espada. Biglang nagmukhang natakot ang pulutong na iyon, marami sa kanila ang umaasa na iwasan ang tingin ni Lin Fang. Sa kabutihang palad, hindi sila lumahok sa labanan, kung hindi, mapatay sila ni Lin Fang. Napakaraming tao na hindi nagustuhan ni Lin Fang ay patay na. Dumating si Zhu Biao kasama ang maraming malalakas na cultivator, gayunpaman, nag-iisa na lang siya doon. Ang ilan sa mga kabataang lalaki na nagkagusto sa kanya at ang mga matatandang kasama niya ay namatay, habang ang ilan sa kanila ay nakatakas. Bumalik ka ngayon. Kung may mangyari, pwede kitang tawagan. Hindi na kailangang sundan ako sa lahat ng oras. Sabi ni Lin Fang sa malalakas na cultivator. Utos iyon, ano ang masasabi nila? Alam niyang hindi siya kayang harapin ng mga taong iyon, kung hindi ay parang pagharap kay Janj. Si Lin Fang ay hindi si Lin Fang, siya ay isang makadiyos na sandata, ang makadiyos na sandata ng kanilang emperador. Siyempre, hindi kayang panatilihin ni Lin Fang ang mga taong iyon sa kanya ng masyadong matagal at hindi pa rin niya ito gusto. Kailangan niyang lumayo sa kanila. Kung nagawa niyang panatilihin ang distansyang iyon, magagamit niya ang mga ito para sa iba't ibang layunin sa hinaharap. Maraming tao ang maaalala siya magpakailanman pagkatapos ng labanang iyon. Hindi nila akalain na uutusan ni Lin Fang ang lahat ng malalakas na cultivator na iyon na patayin ang lahat dahil lamang sa hinahangad nilang nakawin si Meng Qing. Roger, Young Master. Sabi ng malalakas na cultivator mula sa Janj. Ang makadiyos na espada ay mayroon na ngayong katawan ng tao kaya kailangan nitong mamuhay ng sarili nitong buhay.
Ito ang makajos na sandata ni Emperor Wu Tianjian kaya hindi nila kailangang mag-alala para dito. Ito ay magiging mas matalas at mas malakas muli, tulad ng mga lumang araw. Sila ay magiging isang prestihiyosong grupo sa bahwang at lahat ay matatakot sa kanila. Ang cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi ay tumingin sa mga tao at nagsabi. Kung plano ng ilang Zun cultivator na ay bully muli ang mahihinang mga tao o hindi igalang ang aming young master, papatayin namin ang lahat ng kasangkot. Pagkatapos nito, ang kanilang sword chi ay sumugod sa kalangitan. Ang ilang mga tao na hindi lumaban ay namangha. Si Janj ay dating sikat at makapangyarihang grupo sa bahwang, kaya wala silang kaaway. Walang eksaktong nakakaalam kung gaano kalakas ang kanilang mga cultivator, ngunit mula ngayon, walang sino man ang mag-iisip tungkol sa pag-atake muli kay Lin Fang. Young master, alis na kami. Basagin mo ang anteng-anteng na iyan kung sakaling magkaproblema ka, sabi ng matanda na nagbibigay ng anteng-anteng kay Lin Fang. Tumanggo si Lin Fang at kinuha ito. Umalis ang malalakas na cultivator. Pinanood ni Lin Fang ang pag-alis ng malalakas na cultivator na iyon at pagkatapos ay sinabi sa karamihan, kung may maglakas loob na atakihin akong muli bago ang kaganapan sa Fortune City, pananagutan ninyo ang pagkamatay ng inyong mga angkan. Sa di kalayuan, naunawaan ng karamihan na kailangan na nilang umalis. Tumingin si Zubi Yao kay Lin Fang at mukhang walang pakialam, kaya mahirap malaman kung ano ang iniisip niya. Tumalikod na siya at umalis din. Salamat. Sabi ng isang boses sa kanya gamit ang telepathy. Hindi siya lumingon para makita lang ni Lin Fang ang kanyang likod, ngunit sa anumang kaso, tumanggo siya at umalis. Naisip ni Zubi Yao na hindi kapanipaniwala si Lin Fang. Kahit na gusto niya itong patayin noon, pagkatapos na matalo laban sa kanya, nakaramdam siya ng mas motibasyon kaysa dati. Gayon din, itinaya ni Lin Fang ang kanyang sariling buhay upang iligtas si Meng Qing gamit ang kanyang tableta. Akala niya nakakatouch. Tumalikod si Lin Fang at naglakad papunta kay Sado at sa iba pa. Tumiti siya at sinabing, mga kapatid, hinding-hindi natin makakalimutan ang taya ko. Miyembro ka ng Tiantay at pinrotektahan ka ng isa pang grupo ng impluensya, nakakuha ka pa ng mataas na ranggo doon. Walang aatake sa iyo anumang oras sa lalong madaling panahon, sa tingin ko. Sa Fortune City, magkakaroon ka ng magagandang pagkakataon, kaya pahalagahan mo sila. Sabi ni Sado. Gagawin ko, determinadong sabi ni Lin Fang. Nagtataka talaga ako kung bakit yung master ang tawag sa iyo ngayon ng mga tao ni Janj. Ikaw rin ang aming unang Imperial Cultivation na disipulo. Ikaw ay talagang pambihira. Hindi ako makapaghintay na makita kang maging mas malakas. Babalik tayo ngayon sa Tiantay. Sabi ni Sado na nakangiti kay Lin Fang. Tumingin siya sa iba pa niyang mga kapwa alagad at nagpasalamat sa kanila. Tumayo ang lahat sa ere at umalis. Tumingin si Qiyong Chi kay Lin Fang at nagpatuloy sa pagtakbo sa paligid ni Lin Fang. Munting bastard, sabihin sa emperador na ito kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Maglakad tayo at mag-usap. Naglakas loob ka pa rin tawaging emperador, kahit na inagaw ako ng mga tao sa harap mo. Sabi ni Lin Fang. Hindi ako naging handa. Galit na sabi ni Qiyong Chi. Inilibot ni Lin Fang ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin, na ikinagalit ni Qiyong Chi. Qiyong Chi, humanap tayo ng palasyo kung saan walang ibang tao at magsanay ng cultivation. Sabay tayong pupunta sa Fortune City. Tulungan mo rin akong protektahan ang lalaking iyon. Sabi ni Lin Fang na tinapik ang balikat ni Huang Fulong. Naglakad siya patungo kay Meng Qing, hinawakan ang kamay nito at umalis kasama niya. Ha? Sabi ni Huang Fulong. Ngayong nandito na ang kanyang asawa, hindi niya pinapansin ang kanyang mga kaibigan at iniiwan akong mag-isa sa ito. Roar. Iniluwa ni Qiyong Chi ang apoy kay Huang Fulong. Nasabi na ni Lin Fang ang mga nakakainis na bagay noon kaya ganoon din ang ginawa ni Huang Fulong. Ako ay isang emperador, isang dakilang emperador, hindi to. Dapat mong igalang na gumugol ng anumang oras na maaari mong kasama ako. Sabi ni Qiyong Chi, ay nako, wag naman uli. Sabi ni Huang Fulong na napakam ulo. Habang papunta doon, patuloy na ipinagmamalaki ni Qiyong Chi kung paano siya naging emperador noon at nakikipagtalik sa hindi mabilang na mga celestial na babae sa mayayabong na mga palasyo. Roar. Umungol muli si Qiyong Chi. Inisip ni Huang Fulong na si Qiyong Chi ay isang palabas, ngunit nakilala rin niya kung gaano siya kalakas. Dinala ni Lin Fang si Meng Qing sa isang palasyo at isinara ito. Tumingon siya at tumingin sa kanya. For some reason mukha siyang galit. Meng Qing, anong problema? Nakangiting sabi ni Lin Fang. Napakamot siya ng ulo sa pag-iisip kung ano ang mali. Sa wakas nakatingin ka na sa akin. Sabi ni Meng Qing sa matamis at malumanay na boses. Inaasar siya nito, katuwaan lang. Ay, sabi ni Lin Fang. Hindi siya nagsalita, binalik niya lang ang tingin niya rito. Nang makita ni Meng Qing kung paano patuloy na tumitig si Lin Fang sa kanya, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi. Ano ang ginagawa mo? Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang mukha, hinahaplos ang kanyang pisngi at buhok. He then whispered. I don't dare look at you before kasi kapag tinitignan kita, hindi ko maalis ang tingin ko sa iyo. Kaya kung gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagtingin lang sa iyo. Inilibot ni Meng Qing ang kanyang mga mata. Napahiya siya. Inilagay ni Lin Fang ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Nang inag si Meng Qing at itinaas ang kanyang ulo. Napangiti silang dalawa.
hindi lang kita titignan sa buong buhay ko, kundi makukontento din akong halikan ka ng ganoon katagal. Nakangiting sabi ni Linfang. Pagkatapos, ipinulupot nito ang kamay sa leeg nito at kinaladkad ang mukha nito sa kanya, hinalikan siya ng mapusok. Mav. Hindi na makahinga si Meng Qing, masyadong mapusok ang halik ni Linfang.